Praise! Hallelujah! Glory to God. Sino rito mga excited? Palakpak nga ng malakas. Mahina yan. Yung malakas, sabi ko, para kay Lord. Amen. So sige, makakaupo muna tayo. Amen. At naniniwala ako, hindi aksidente ang pagbigay sa atin ng guest speaker ngayong hapon na ito. It came from Qatar actually. Nag-exit siya rito para bigyan tayo ng mensahe ngayong umaga. Sino excited? Before I introduce him, I would like to thank all of you dahil sa pagmamahal niyo sa pastor niyo. No? Itong actually, biglaan yung operation ng mata ko and I do believe may purpose yung bakit pinalinaw ng Diyos ang mata ko. Amen? Para humaba pa ang paglilingkod ko, hindi lamang dito, kundi kung saan ako dalhin ng hangin. Amen? Like a spirit, kailangan susunod lang tayo sa Espiritu ng Diyos. So, today, our special guest is one of the pillar of Jesus Christ, the Deliverer Church. Siya rin yung one of the mentors namin doon sa Singapore noong nagsisimula pa lamang kami ng JCTD Singapore. At marami nung magsimula dito sa Dubai, isa rin siya sa mga kasama natin na nagbigay o nag-push para tayo ay magkaroon ng JCTD UAE. Hanggang sa kumalat tayo sa Dubai, pinanganak ang Qatar, bago ang Sharjah at ang Kingdom of Saudi Arabia, pati na ang Canada. At isa siya sa mga nagpupush sa atin. So, pusher tong taong ito. Amen. At marami na rin siyang bansang pinanggalingan, no? Sa Malaysia, naalala ko, nung nandoon kami sa Malaysia, nasa bookstore kami, sinasabi nung nasa bookstore doon, marami raw, ang demonyo raw sa Malaysia ay nagwawala. Mga violente. At sabi ng ating mahal na pastor noon ay walang violente sa atin sapagkat greater is He is inside us than the devil is in this world. So, marami po kaming pinagsamahan ng ating reverend na ito at marami akong natutunan sa kanya. Sa maikling panahon na ito, natitiyak ko na marami kayong matututunan din sa kanya sa maikling panahon. Kaya hindi ko na patatagalin. Siya po ang pastor ng senior pastor ng JCTD Hagonoy at pabalik-balik siya sa US dahil sa invitation ng kanyang mga kamag-anakan doon. At tayong lahat din makakarating doon. Amen. Sino rito gustong makarating ng USA? Sige nga, taas nga ang kamay. Oh Lord, nakita mo yung mga kamay na yan. Papupuntahin lahat yan sa USA for a mission. Amen. At naniniwala ako na ang salita na ibibigay sa atin ng Lord ay hindi lang basta salita, kundi ito ay magbibigay ng bunga sa ating buhay. Amen? Pagbabago, kasaganahan, at lahat ng hinihiling mo, ito ay magaganap. Kung ito ay tatanggapin mo at paniniwalaan. Amen? So, okay, sinabi ko hindi na ako magtatagal. Nandito na ang ating one of the pillar of Jesus Christ, the Deliverer Church. Malakas na palakpak nga kay Reverend Sid Cruz. Praise the Lord. Good morning. Praise God. So, tanghali na pala. So, sabihin mo sa katabi mo, Shalom. Praise the Lord. So, ngitian mo muna yung katabi mo.
Bawal hindi nakangiti sa langit. Okay. So, yun nasa likod mo, kawayan mo. Yan. Hi. Sabi mo, hi. Hello. Praise God. So, purihin ang Panginoon. At in behalf ni Bishop Ted at ni Reverend Lily Malangin, so kayo ay pinababati niya. Praise God. Pinapaabot namin lahat ang pagbati namin sa iyo, sa inyong lahat. Sa JCTD Dubai. Praise the Lord. At ang buong leadership ng JCTD ay pinabot namin ang pagbati namin sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. So, Pastor, matagal na rin hindi napunta rito. Ano? Ilang taon na. Puri ng Panginoon. So, God is good. At ako po ay dumating sa Qatar ng Feb 28. Praise the Lord. At kailangan ko mag-extend, lumabas. So, dahil until April 15 ako doon. At kaya kailangan kong lumabas. So, kaya kahit saan daw GCC, pwede kong lumabas. So, sabi ko sa Dubai na lang. Praise God. Dito na lang. Nandito yung kaibigan ko eh. So, kaya minessage ko. Sabi ko, nandun ka ba? Nasa ka ba ako ngayon? Sa Pilipinas daw. Praise the Lord. Pero babalik daw siya. At matagal na po kaming mga magkakasama. At yan po ay isa sa lingkod ng Panginoon. Sila po yung unang mga nahagilap ng Panginoon doon sa Singapore. Sila yung mga pioneering leaders natin sa JCTD Singapore. Yan. Okay, so nag-start tayo ng JCTD. Ang unang international natin ay Hong Kong. Okay. At ang Hong Kong ang nag-finance so para kami pumunta ng Singapore. Praise the Lord. At ito'y napunta rito sa nag-abroad sa Singapore, nag-abroad ulit. Papunta rito sa Dubai. At yung isa pa ay si Pastor Arnel ay yun din po ay kasabayan niya. Sila po mga contemporary. Nag-abroad sa Singapore, nag-abroad sa Qatar. Yan. At kaya nagkaroon tayo ng JCTD Qatar. Praise the Lord. Pero wala pa hong JCTD noon dito. Ay in-invite ako dun sa Qatar. At sabi ko, from Qatar, sabi ko sa nag-invite, pwede mo bang baguhin yung ticket ko? Na pupunta ako ng Dubai and then from Dubai to Philippines. Praise the Lord. At nakita kami niyan dito dahil nagturo ako noon sa All Nation. Ni-repair ako sa All Nation kay Pastor Rico. Kaya nag-meet kami niyan. Praise the Lord. At doon ay yung pangarap ay sinamahan ng Panginoon at nabuo at ginamit si Pastor Don. Palakpakan natin ang Panginoon. At palakpakan din natin itong lingkod ng Diyos sa ito. At meron akong member dito noon sa Dubai. So pinamit ko sa kanya si Lorna. At yun naman, kaibigan ni Pastora Lani. Yan. So nahagip din to. Praise the Lord. At mula doon ay nag-meet sila. Praise the Lord. At nagsimula yung pangarap sa puso ng Diyos na ipinanganak sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos na ito. So palapan natin si Pastora Lani. Praise the Lord. So ganun na po katagal. Praise God. At purihin ang Panginoon. At pagkatas, napaghahagip na ho kay lahat. Praise the Lord. At tayo na at nagsisimula na. At sabi ni Pastor Don, so sino daw pupunta? Praise the Lord. So yung mga trabaho nyo, sideline lang yan. Hindi nyo main course yan. Ang tawag dyan, side dishes. Amen? So kaya kayo nandito ay may dahilan at pangarap ang Diyos na kung saan gagamitin kayo ng Panginoon. Amen? So maring iba sa inyo, this is not your final place of destination.
May the Lord send you to other places. Praise the Lord, not for riches and wealth. Bonus na lang sa inyo. Yung pagyaman nyo, bonus na lang ninyo yan. Amen. Sabihin mo sa kata, bonus lang sa iyong bahay mo. Praise. Bonus lang sa iyong sasakyan na yan. Kaya bonus lang yan. Huwag mo pagtuunan yan. Bonus lang yan. May matindi pang nag-iintay sa iyo dyan. Amen? Palapakan natin ang kabutihan ng Panginoon. Praise the Lord. So, alam niyo po, ang journey ni Christ, umpisahan ko po, the journey of Jesus Christ on the cross until resurrection is one of the most important event that take place in the history. Yan lang ang isang pinakamatinding nangyari, kaganapan sa kasaysayan na nalikha ang mundo hanggang ngayon. Kung marami kayong alam na kasaysayan, hindi yan ang pinakamahalaga. The most and the finest and the important history na nangyari sa kasaysayan ng mundo ay ang pagba-journey ni Christ mula sa krus hanggang sa kanyang resurrection. Tanungin mo bakit? Praise God. So lahat ng kasaysayan na nasulat, hanggang dito lang sa lupa, it does not affect the eternity. Amen. So lahat ng history, basahin mo. Ang naapektuhan lang yan, yung lupa. Pero ang pagkamatay ni Kristo, ang kanyang pagkabuhay, hindi lang naapektuhan ang kasaysayan sa lupa. Mula ilalim ng impyerno hanggang dun sa kaluwalhatian. Apektado. Amen? Kaya hindi mo pwedeng hindi maintindihan ito. Pag hindi mo ito naintindihan, hindi ka born again. Okay? Kaya sabi dyan, pakipos nga yung 1 Corinthians chapter 1, so verse 18. Okay. Kaya sabi po kanina ay scripture reading. So sabi ko 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Yan lang po. O kako, yan lang. Wala nang kasunod, yan lang. So basahin nga natin na malakas. 1, 2, 3, go. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So the message of the cross. Kaya ang paksa natin is the power of resurrection. But the power of resurrection is lies on the power of the cross. Kaya kung walang cross, walang resurrection. And the strength of the power of the resurrection is in the power of the message of the cross. So kaya po ang krus ay diyan na-divide. Kaya po ang krus ay nadi-divide ang lahat. Kaya po ang cross ang dividing line. Okay? Kaya merong BC, before Christ, at nagsalubong sila sa cross. Amen. Ang family na divide dahil sa cross. May nagkagalit. Nung sumampalataya ka kay Kristo, may nagalit, wala. Na-persecute o hindi? Nahati relasyon o hindi? It divides you. Amen. Praise God. So kaya sabi diyan, the message of the cross is foolishness. Okay? So ito daw ay doon sa mga tao na hindi ito naiintindihan, ito ay kalokohan. Yan. Kaya pagka nag-church ka, sumasamba ka kay Christ, so ito na naman naloko na naman, nabudol na naman to. Di ba? Kaya pagka hindi born again na sa mo at nagbibigay ka, ano sabi sa'yo? Nabudol ka na naman ng pastor mo.
Amen. So bakit? Kasi sa kanila, yung message, ang mensahe ng krus ay foolishness. So yung foolishness, it means dull, sluggish. So hindi niya ito maintindihan. Okay? So hindi niya ito maunawaan. Sabi na ba nakasulatan? Kaya sabi ng Proverbs 24 verse 9, foolishness is sin. Kaya yung hindi mo paniwalaan, kasalanan yun. Kaya sabi yan ng Proverbs 24 verse 9, na sabi diyan, the foolishness is sin. The scheme of the folly are sin. Okay? So, kaya doon sa King James Version, the foolishness is sin. Kaya hindi nila kaya na-divide yan kasi hindi nila maintindihan. Para sa kanila, kalokohan to. Okay? At kahit nung panahon ni Jesus, hindi siya naintindihan ng mga religious leader, right? Kaya nga siya ipinako kung sa palagay nyo, alam nila na si Jesus ay Diyos, papako nila. Kung alam nila na si Jesus ang iniintay nilang Messiah, gagawin nila yung kay Jesus? But they are the religious leaders during their days. They hold the Pentateuch. Hawak nila ang salita ng Diyos na ibinigay niya kay Moses. Okay? So hindi direct word yun kay Moses. Nung si Moses ay nasa mountain, so ang Diyos ang nagsulat doon. The finger of God write it at the table of stone. Sabi niya, this is my word, tell to the people. At sinabi yun, naniniwala sila na may darating na Messiah. Tama? They believe on that. They read that on the scripture and they are waiting for that for a long time. Kaya lang nang dumating si Jesus, hindi nila maintindihan na si Jesus na yung Messiah. Ang alam nila, si Jesus is a son of carpenter. A son of a simple woman during his days. Amen. Kaya pinako nila. Kaya ganun ang ginawa kasi hindi nila naintindihan. Okay? So katulad ng ating mga panahon. So may mga church, may religion ng tao. Walang taong walang religion. And they know Christ. But they don't understand. Amen. So bakit? Kasi sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu Santo ay hindi niya naintindihan ang mga bagay spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit. Naalala niyo si Peter nung tinanong niya kung sino siya? Sabi ni Christ, who I am. Sino ko ayon sa inyo? You are the Son of God. You are the Christ. You are the Messiah. Ano sabi ni Jesus? O bless ka. Kasi yung naintindihan mo na yung hindi galing sa'yo. It was revealed to you by the Spirit. Amen. Kaya hindi maintindihan. Kasi pilit niyang iniintindi ayon sa pag-intindi na gusto niya. Hindi ayon sa pakikinig niya sa Espiritu Santo para maintindihan niya ang ipinaiintindi sa kanya ng Diyos. Amen. Kaya hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng ibang born again, bakit niya kailangan mag-tithes? Dahil ayaw niyang intindihin ang pinaiintindi ng Espiritu Santo, ang iniintindi niya yung pinaiintindi ng sarili niya sa kanya. Amen. You explain things according to what other people tell you. You explain things according to your point of view. Kaya hindi mo maintindihan, the natural man, receive it not. Kaya mahirap tanggapin ang nakasulat sa Bible kung hindi mo maintindihan ang mga bagay na ito. Actually, wala pong magaang na sinalita si Jesus sa Bible. Lahat ng sinabi ni Jesus sa Bible, may weight sa'yo. Mabigat yan. Mabigat yan. Walang madaling salita si Jesus. Lahat ng salita ni Jesus, it will hurt you. Amen.
O sige, nakasulat. Luke 14. Sabi ni Jesus, tanong siya, sino sa inyo gusto sumunod sa akin? Tinanong niya yung crowd. Gusto ba natin sumunod kay Jesus? O, tingnan niyo, tahimik na kayo. Ha? Gusto niyo ba talaga sumunod kay Jesus? Ulitin ko, gusto niyo sumunod talaga kay Jesus? Okay, so sabi ni Jesus, ang lahat ng, kung gusto niyo sumunod sa akin, ang sino mang magmahal sa kanyang tatay, nanay, asawa, magulang, kapatid, nang higit kaysa sa akin, you cannot be my disciple. Get out. Amen. Amen? Kaya pag ang tao nagsuko ng buhay kay Kristo, kasama bulsa. Amen. Magaang ba yun? Magaang? Sabi niya doon sa Luke 14, if you will not hate, okay? If you will not hate. Alam niyo ba yung hate? Nakasulat ba dyan na hate? If any man come to me and hate not. Nakoy, magagalit asawa ko. Ayaw, patay tayo doon. Magaang ba yung word na yan? Kaya tanungin ko, magaang o hindi? Magaang o hindi? Hindi. Paano ka makakasunod? Wala kayong magaang nababasahin sa Bible. Kondisyon ni Jesus yan. Gusto niyo ba pumasok sa langit? Who will give the shot? Ikaw o si Jesus? Yan ang kondisyon. Amen. Hate not. Ang sino man hindi magalit. Kanino? Nako, tatay ko, yan na nagpa-aral sa akin, sa kananay ko. Asawa, nako, patay ako dyan. Patay ako dyan. Nakasulat. Paano mo i-interpret yan? Hindi. Bigyan ko kayo pagkakataon para makita ko kung in-interpret mo yan sa gusto mo. Pag in-interpret mo yan sa gusto mo, ang tawag doon, eisegesis. Ini-interpret mo sa gusto mo. Ang Bible ay exegesis. You have to interpret it to its own self. Kung ano yan, yan. Dahil yan ay galing sa Greek word, dead word yan. Walang ibang alternative word yan. It is not, a Greek word is not a living word that you have another ala silang synonyms. Yan lang yun. Yan lang yun. Walang iba dyan. Amen. Kaya sabi ko sa inyo foolishness pag hindi mo. Kaya sabi the natural man understand not. Hindi naunawaan ng pangkaraniwang isip ang salita ng Diyos unless the Holy Spirit help him or her. Kaya sabi ng banal na kasulatan yan. Kaya sabi niya, for the preaching of the cross is foolishness to them that perish. Kaya alam mo na kung sino mapapahamak. Amen. Alam mo na kung sino mapapahamak. Kasi para sa mga papapahamak, kalokohan yan. Kaya alam mo kung sino mapapahamak. But to them that are saved, it is the power of God. Amen. Kaya po ang resurrection, hindi natanggap yan. At hanggang ngayon, di tinatanggap. Sige, magtanong kayo. Pinalabas sila ninakaw. Tinakas ng mga alagad, kaya nawala. Sinabi, nabuhay na maguli. Pero merong witness. Bakit witness? Kasi sila yung first hand na nakakita. You cannot be the witness unless you experience it. Kaya hindi ka pwede mag-share ng salvation na hindi mo naranasan ng kaligtasan.
Do you experience salvation? Amen? And how do you save? May I know? Ikaw lang ang pwedeng magkwento ng naranasan mo. Kaya hindi mo pwedeng i-humiletics yan. Ikaw yan eh. Ang salvation, ikaw yan. Ba't hindi mo kayang i-share? Hindi ako tinuruan nila, pastor eh. Ba't ka kailangan turuan? Ba't hindi mo ba alam paano ka naligtas? Kailan ba ituro sa yung karanasan mo? Ikaw nga nakaranas eh. Di ikaw witness. How you will justified? Paano mo justified? Kaya wala ka nadala, hindi mo alam. Ba't di mo alam ligtas ka? At hindi mo alam paano ka naligtas? Kaya ang witness yung, sabi po niya, chismis yan. Kaya pag nagkwento kayo at sinabi nyo, narinig ko sa kanya chismis yan narinig mo. Dapat ikaw mismo ang nando narinig ng dalawang tenga mo na sinabi ng bibig niya. You are the witness. Pero huntahan lang na naipasa sa'yo at ipinasa mo sa iba, chismoso ka. Sabi niya, ikaw ba nakarinig? Hindi po. Sino? Siya. Di ikaw chismoso. Ikaw, narinig mo lang pala eh. Wala ka naman padla dun. Nakita mo ba sino pumatay? Hindi po, sabi niya, yun daw pumatay. Hindi tinatanggap sa korte yan. You're not valid witness. Kaya sabi ng Bible, when you receive the Holy Spirit, you will be my witness. Alam ba na puspos ka? Alam mo? Amen? If the Holy Spirit, after the Holy Spirit come in, what should be the outflow? Dahil kung ano pumasok yun lalabas. Amen? Kung ano pumasok sa yun lalabas. After the Holy Spirit come unto you, what will be the outflow? Ano dapat ang outflow? Witness. Ano i-witness mo? Hindi mo alam na bago ka? It should be the outflow. Sabi niyo, Holy Spirit like a dove. May lumipad bang kalapati na isang pakpak lang ginamit? Meron? May lumipad ba? Nakakita na ba kayo ng kalapati na yung isa ayaw gamitin, yung isa lang ginagamit? They fly in pair, right? They work fairly. Sabay silang nagtatrabaho. Hindi pwede na ang Holy Spirit pumunta sa'yo, may power ka, balasuba sa ugali mo. Dahil ang fruit at ang power, magkasabay na lumilipad yan. When the Holy Spirit fly in your life, He will use both the power and the fruit. Kaya hindi pwedeng anointed ka, balasubas ang ugali mo. Walang Holy Spirit na isa lang ang paplilipad. Wala pa ako nakitang kalapate na lumipad, isa lang pakpak. Ang ikot nung pag ganun. Spiral. Tama? Pagkasabay, tataas. Amen. So, kaya sabi ng Bible yun. Kaya sabi niya, foolishness to. Pag hindi nila naintindihan the message of the cross. But to them that are saved, it is the power of God. Amen. Palapakan natin salita ng Diyos. Kaya ito po, ang tawag po dito, kaya hindi nila maintindihan is the mystery. Okay? Yung bang misteryo to eh. Yung bang mahirap i-reconcile sa isip. It is a mind-blowing situation. Yung ba pag inisip mo, sasabog ang utak mo? Yung para bang may problema ka, na iniisip mo na wala solusyon? Umiiyak ka na? Sabi mo, puputok na ulo ko. O yung ganun, mind-blowing problem. Naranasan niyo ba yung problema na para puputok ulo niyo? Noon yun, hindi. Tinatanong ko lang yun noon. Hindi ngayon. Blessed na kayo ngayon. Amen? Naranasan niyo ba yon? Na yung sakit na ulo niyo lumalabas sa mata niyo? Yung ganon? Pumapatak na? Di ba? Sabi niya, hindi ko na alam, Mare, gagawin ko. Parang puputok. Bakit? Walang solusyon eh. Mind-blowing. Ito yun. Nakasulat sa Bible yun. 1
1 Corinthians chapter 2, verse 7 and 8. Okay. Sabi niya sa verse 7, no, the wisdom we speak of is the mystery of God. His plan that was previously hidden, even though He made it for our ultimate glory before the world began. And verse 8, but the rulers of this world has not understood it. For if they had, they would not have crucified our glorious Lord. Hindi nila maintindihan yung entry ni Christ. Hari ang iniintay nila. Bakit nakasakay sa asno? Totoong siya yung hari. Sabi na, hari ba ito? Ba't ganito suot? Ba't ganito sasakyan? Asno. Ang hari, gladiator. Sa kapay. Kaya sabi, kung alam daw nila na si Christ yun, yung Messiah, hindi nila i-crucified. Hindi nila maintindihan kasi it is a mystery. Pati mga demonyo sa impyerno, hindi nila maintindihan. Akala nila, nung pinatay nila si Kristo, nagtagumpay sila. Akala nila, nung inuli nila sa Kristo, iginapos at pinapalo, nasasaktan, tawa sila ng tawa. Hindi nila alam na yung bawat palo na yon, habang pinapalo nila si Kristo ini-endure niya yun. Sa isip niya, sige palo, bawat palo nyo merong isang gagaling. Bawat isang stripe merong gagaling. Bakit? Kaya may sabi ng Bible scholar, 39 stripe. Katapat ng 39 major diseases. Kaya habang pinapalo siya, tinatanggap niya. Sige, banat lang ng banat. Dahil bawat palong ibibigay niyo sa akin, isang major diseases ang gagaling sa lalapit sa akin. They don't understand that mystery. Kasi kung alam nila na yung krus na yun na magiging failure at defeated nila, hindi nila gagawin yun. Kaya sabi yan, the mystery that was hidden. Amen? Kaya ikaw, sigurado ka. Kaya sabi nilang ni Jesus, what is the requirement to receive your miracle? May iba ba siyang requirement? Wala. Ang sabi niya, all things are possible to those whom. Sinabi nakatapos ka ng programa to receive that. Wala. Ang requirement lang isa. If you can believe, all things. Kasama ba sa all yung problema mo ngayon o hindi? Kasama o hindi? Kasama. Yung sitwasyon mo, kasama o hindi? O ba't ka malungkot? All pala eh. Kasama. Hindi nila maintindihan. Bakit? The mystery. Sabi niyan, none of the ruler of this understood it. Kung nalaman lang ni Satanas na yon ang magiging dahilan para sumabog ang ulo niya. Kung yun lang kung alam lang ni Satanas na yon ang magbabayad ng kasalanan ng lahat ng tao, hindi niya gagawin yun. Why? It is mystery. Kaya sabi ng Bible, it is a mystery. Sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, nung pumunta siya, pinrate siya sa taga-Korinto. At pagpunta niya sa believers sa Colossus, inulit niya yun. Colossians 1:26-27. Sabi niya, the mystery of Christ. Itinago niya yun for the glory. The mystery that has been kept hidden for ages. Grabe. Napakatagal na tago. Kahit yung mga religious leader na nagpahuli sa kanya, kung alam lang nila yun. Kung alam lang nila, hindi nila gagawin yun. Kung hindi sasambay nila yun nang nakaluhod sila at ang mukha nakasahid sa lupa. Kaya lang hindi nila alam. Hindi nila alam. Even the Romans, government, hindi nila alam yun. Hindi nila alam na yung hari, kung sila may Caesar na hari,
Hindi nila alam yung boss ng Caesar nila yun. Hindi nila gagawin yun. It was hidden. Kaya hindi mo alam, kapatid, itinago lahat ito para i-reveal lang sa iyo yan. Para sa iyo ma-reveal. Ayan, nakasulat. Oh. But it's now disclosed. Kanino nila pinapaliwanag? Kanino dinidisclose? Sa'yo at sa akin. Why you live a defeated life? Okay na to, okay lang sa akin. Basta importante, born again. Hindi eh. Hindi yun eh. Hindi yun. Okay? Hindi yun. Kasi dinisclose na niya. Sinasabi niya. Yung sikreto na ni-reveal ng Panginoon. Kaya sabi niya sa verse 27, ito na yung secret. To them God has chosen to make known the Gentiles the glorious riches of this mystery which Christ in you. Grabe, nandyan daw si Christ sa'yo. Amen? The Christ, the hope of glory. Na natago. Pero ayaw nating intindihin. Amen? Sabi niya, natago na mahabang panahon. Natago kay Satanas, natago sa mga religious leader, natago sa Roman government. Praise the Lord. Pero inihanda pa rin ng Diyos yun para i-reveal sa iyo. Amen? Christ in you, the hope of glory. The hope of glory. Alam ba kung ano yung hope of glory? The hope of glory is the promise of God's restoration to you and to all His creation. Amen. The glory of His forgiveness that reveals to you. Hindi po simple ang salitang forgiveness. May kaluwalhati ang nakapaloob sa pagpapatawad ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya wala pong pwedeng mag-save sa'yo. Even your good works cannot save you. Even your good works cannot pay for your sin. Hindi ka makatatanggap na anumang kapatawaran mula sa Diyos dahil sa mabubuting gawa at pagtulong na gagawin mo. Even that your service that you render to God, hindi makakatulong yan para patawarin ka ng Diyos sa kasalanang nagawa mo at sa mga kasalanang minsay nagiging biktima ka na nagagawa mo pa rin kahit ikaw ay naglilingkod at sumasampalataya kay Kristo. None of all those things. Kundi yung glory of God's forgiveness. Amen? Kaya lahat ng tao napapatawad ng Panginoon. Even the worst and notorious criminals. Amen. So yung isa sa kasama niyang pinako sa krus, isang notorious na criminal. Sabi lang niya, Lord, remember me when thou shalt in paradise. Sabi ng Lord, today, you will be with me. Napatawad siya ng Panginoon. Amen? Praise God. So kaya pakiramdam mo minsan, nagkakaroon ka ng guilt, nagkakaroon ka ng condemnation, sinisisi mo sa sarili mo, binibiktima ka ni Satanas, na hindi maalis sa isip mo, akala mo hindi ka napatawad ng Panginoon. Hindi, that is the hope of glory. Para magkaroon ka ng peace na nagmumula sa Kanya. Kapayapaan nagmumula sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya natago daw sa kanila, pero pinili ng Diyos na ihayag sa iyo, Gentiles, me, you are Gentiles, the glorious riches of His mystery, which Christ in you, the hope of glory. Kaya hindi lang po na-restore talaga, ni-restore lahat sa atin. Ni-restore ng Panginoon. Nagkaroon ng restoration. Amen?
Kaya huwag ka malungkot. Lahat ng nawala sa'yo at ninakaw ng demonyo, dahil Christ in you, it will be restored. Hindi po pwedeng hindi. I-restore yan. Bakit? Christ in you. Okay? Christ in you. Kaya nagkakaroon ng restoration. May mga bagay na nawala sa'yo. May mga bagay na ninakaw sa'yo. Okay, ikaw nagkamali niyan, kung naging biktima ka, so mababalik yan. Do you believe that? Bakit? Kasi merong restoration ginagawa ang Panginoon. Ang unang restoration ni Lord, inside out, sa loob, patungo sa labas. Hindi sa labas, patungo sa loob. Amen. He will fix everything inside of you. Okay? I-restore niya yung mga bagay na nasira sa iyong loob. Yung mga sugat na nasa iyong kalooban, He will restore it. He will restore your wholeness. Amen. Pati kalusugan, ibabalik. Amen. Praise God. Mga bata pa naman kayo. Amen. Praise God. Ala ka pa naman, meron na ba rito mga 80? Pagka 80, tawag ko dyan, graduating student. Amen. Oh, bata ka pa, mga 40, 30, 50. Tapos may sakit ka. Sabi, mamamatay na ata. Ba't ka mamatay maaga pa? Pag 80 na, saka ka magsalita. Mga graduating yun. Kasi ganito, baka hindi na. Bakit? Bakit hindi? Hindi ba naintindihan yung ginawa ni Jesus sa'yo? That Christ in you, the hope of glory, yung pag-asa ng iyong kaluwalhatian, na lahat ng palo niya, isa ka doon. Yung sakit mo, isa sa binayaran. Kaya lang, sabi na isa, pwede pa ba ako doon? Kaya nga sabi ni Christ, you have to believe. Alam mo kapatid, hindi ibig sabihin hindi mo nakikita, hindi nag-exist. Hindi ibig sabihin hindi mo nakita, hindi nag-exist. When I tell to all of you, there's a lot of angels over here. Asan? Hindi ibig sabihin hindi mo nakita, hindi nag-exist ang angel. Hindi ibig sabihin hindi mo nakita yung pinangako sa hindi mag-exist sa iyo. Nag-exist na yun. Ayaw mo lang maniwala, kaya ayaw mag-manifest sa iyo. Matagal na nasa iyo si Kristo. Matagal ka ng anointed. Matagal nang yung power nasa iyo. Dahil hindi ka naniniwala, ayaw lumabas sa iyo. But once you believe, it will exist. Amen. Ang wall of Jericho, hindi bumagsak muna bago sila naniwala. Nakatayo pa Jericho, sumigaw na sila. Dahil kahit hindi nila nakikita, nag-exist na yun sa kanila. Noon sumigaw sila, manifestation lang yun because they believe. Amen? So kaya magkakaroon talaga restoration. Magkakaroon ng restitution. Yung mga nasira, mabubuo. Amen? Okay lang yan. May mga mananampalta may mga mananampalta misa hindi magkaintindihan. May mga mananampalta misa nagkakagalit. Pero naniniwala ako pag Christ in you, magkakaroon restoration. Restitution. Hindi pwedeng hindi. Kasi lahat ng nasira, binubuo ulit ng Panginoon. I will give you one example in the Bible. Si Zacchaeus. Siya ang tunay na born again. Sabi ni Christ yan. Sabi, Zacchaeus is the true son of Abraham. Nilagyan niya ng word na T-R-U-E. True. Sabi niya yun. Nakasulat sa Bible yun. Ang daming mga tao na sumusunod sa kanya. Pero kinonfirm niya na si Zacchaeus ang totoo na anak ni Abraham. Tanong niyo bakit? Lakasan niyo. Alam niya bakit? Sabi niya, Lord, ngayon, yung dinaya ko, ibabalik ko sa kanila. Nakasulat, hindi. Ba't naniwala sa totoong born again yun? Alam niyo ba mahirap aminin na niloko mo yung tao? Sa alalpitan niya, Sir, pasensya ka na, hindi mo alam nung nagbayad ka ng buwis, dinaya kita.
Pero huwag ka na magalit. Ito yung dinaya ko sa'yo. 10,000. At ito ang tubo, 4%. Sabi niya, kailan mo ulit ako dadayain? Amen? Sino sa inyo umamin sa kapwa niya pag nakakasakit siya? Inamin niyo? Lumapit ka sa, pare, sorry nasaktan kita. Umamin ka? Ang tao, ang sinusumbong niya, yung mali. Wala pa ako nakita born again. Isinumbong niya sarili niya. Wala. Kaya sabi ko, born again kayo itong mga ito. Kasi may restitution eh. Yung pader, nagdadrive ka na, bangga mo yung pader ng kapitbahay mo, ano sasabihin mo? Sorry. Eh hindi mo tinayo, mare-restore relasyon niyo? Mare-restore? Hindi. Sabi niya, okay, kaya lang, paano to? Nasira mo. Ano gagawin natin dito? Ako ba ang papagawa? Ikaw sumira? Sabi niya, huwag ka mag-alala. Itatayo ko yan, mas maganda pa dyan. Restore. Restitute. Kaya sabi ni Diyos, sinira ng demonyo sa'yo, tatayo ko ulit. Kami restitution. Pero kung may nasaktan ka, balikan mo. Amen. Paano gagawin ko? Kung nagugutom, pakainin mo. Libre mo. Kaya pag nilibre ko, tanongin nyo kung may galit sa'yo. Kasi kung nagugutom daw yung kaaway, ano gagawin? Nakasulat, hindi. Nakasulat, hindi. Ayaw nyo sumagot eh. Nakasulat, hindi. Nabasa nyo, hindi. Ginawa, hindi. Okay. Baka totoo ka. Sabi niya, sister, naku, kaaway ko. Naku, nagalit to, kaaway ko to ngayon. Kaya, ano kaya gagawin ko? Sabi ng isa, iwasan ko ro. Sabi ng isa, wag kong pansinin. Hindi yun ang payo ni Lord. Kung nagugutom daw, pakain. Ayaw mo kang batiin. Ayaw mo. Kaya minsan yung mga nandito, baka may kagalit kayo doon, nakatago yung pader eh. Baka ayaw nyo makita. Ha? Kaya ako, service ko, 3 eh. Pagka umattend second service, kayo baka kayo walang kagalit sa first service, kaya kayo nandito. Para hindi magkita-kita eh. Walang restitution eh. Pag si Christ na sa'yo, hindi pwedeng hindi maayos yan. Amen? Kasi pag hindi naayos yan, hindi ka born again. Sabi ng Bible, because the true son of Abraham, they know how to restitute the damage. Nakasulat yan. Nasa Bible yan. Kaya sabi ko sa inyo, walang magaang naturo ang Biblia. Wala. Naku, sabi, pabira. Tagal ko kinita ito, pero pakakainin ko pa. Madali, hindi. Magaang. Mabigat o magaang? May magaang bang nakasulat sa Bible? May magaang. Tanongin mo yung katabi, born again ka pa ba? Born again pa? Sabi ko kay Masus, total pagkatapos na ito, hindi na ako makakita ulit niya, bahala ka na. Kasi yung mag-iwasan, wala sa Bible yan. Kasi pag Christ in you, the hope of glory, this is the promise of God to restore everything to all His creation. Kaya na-restore lahat. Amen? Timo, ang Gentiles, binasa mo, wala na raw pagkakaiba ang Gentiles, ang Jewish, ang slave, ang free. They are all one. Ni-restore lahat ni Christ sa cross. Tapos hindi kayo ma-restore. Hindi mo madalaw. Parang pakakainin, hindi mo pinupunta. Text mo. Pwede nyo lang gamit yung cellphone ngayon, ma'am. Pagkatapos service, pagkita tayo. Nakasulat Kung sana'y hindi. Kaya meron talagang restitution. Meron talagang restoration. Meron talagang redemption. Tinubos tayo ng Panginoon.
Kaya lahat ng kahirapan, binunot lahat ni Jesus yun. Tinubos tayo ni Jesus sa lahat. Wala siyang iniwan, lahat. Sa lahat ng klase ng pagkalugmok sa buhay. Amen? Tinubos tayo ng Panginoon. Timo nga, dati, hirap na hirap tayo. Timo yung katay mo, talagang milyonarya dati. Amen? Ha? O, tingnan mo, kilay pa lang, pamatay na, pambihira. Ha? Pag ang buhok ayaw gumanon, hindi pumapayag, kaya kailangan diretsuhin. Ha? Gusto pa, talaga, timo, di kulay pa ngayon. Ha? Aba, nung pumunta ka ba rito, ganyan itsura mo. Ikaw tatanungin ko, balikan mo yung litrato mo nun. Sige, ikaw tatanungin ko. Ikaw tatanungin ko. Tingnan mo yung picture mo, mga 15 taon nakakaraan. Ikumpara mo, tinubos ka talaga ng Panginoon. Amen. Redemption. Mula sa pangit na buhay, tinubos tayo ng Panginoon. Tingnan maayos na buhay natin ngayon. Amen. At paayos pa ng paayos. Payaman pa ng payaman. Paganda pa ng paganda. Bakit? We are already redeemed. Amen? Kaya sabi mo sa katayo, maiksi lang ang buhay. Huwag mong papangitin ang sarili mo. Praise God. Isip ka ng isip. Kung hindi mo makaya, ibigay mo kay Jesus. Hindi mo talaga maintindihan ng mystery. Pag nagtiwala ka kay Jesus, may nangyayaring hindi mo maintindihan. And this is the mystery. Sabi niya, ito, misteryo to. That was hidden to them. Amen? O tingnan nyo, may mga grupo ayaw nila intindihin. Bata pa lang, ang iedad na. Bawal mag-makeup. Walang hikaw. Ang buhok sahid sa lupa. Diyos ko. Ang damit, puro isa lang itsura. Iisa style. Kahit sa katumingin, parang ikaw. Nakakasawa yung ganun. Baka kala nyo. Biro mo, paggarap mo sa salamin, kamukha mo yung katabi mo, mauumay ka. Nakakaumay yun. Kahit sa katumingin, ikaw nakikita mo, alabang iba. Di ba? Abi, yun ang mystery ng redemption ni Christ. Tingnan niyo buhay natin dati. Bagsak na bagsak. Hirap na hirap. Di ba? Timo, niredeem tayo ng Panginoon. Amen. Inangat ka ni Lord, bakit mo pilit na ibinaba sarili mo? Sinasabi na ng Bible, you are blessed. Ang tingin mo para sa sarili mo, mahirap ka. Marami ng magandang nangyayari, puro problema pa tinatanaw mo. Sabi niya, if Christ is in you, you will experience the hope of glory. Kaya merong redemption na nangyayari sa tao. Amen? Merong redemption. Nagkakaroon na, sabi niya, merong reconciliation. Nagkakabalikan. Amen? Nagkakabalikan. Bakit? Merong reconciliation. Timotao nakabalik sa puso ng Diyos. Sa haba ng panahon na nalayo tayo sa Panginoon, isang araw doon sa krus, nabalik tayo. And He had given us the means of reconciliation. Kasi mahal ni Lord ang lahat ng tao eh. We do this not because we are part of any leadership. No. Hindi natin ginagawa ito dahil parte tayo ng liderato, parte tayo ng programa na ginagawa natin. Hindi. Kahit sa kalupalo pumunta, you carry the means of reconciliation na ang tao kailan makabalik sa puso ng Diyos at isa ka sa gagamitin ng Panginoon. Even you are not involved to any part of activities in the ministry, but by conscience because Christ is in you. You have the ministry in the heart of Christ, and that is the ministry of reconciliation. Hindi mo pwede sabihin kay Lord, Lord, hindi ako leader.
Ako'y isang simpleng miyembro lang ng church. Hindi tinatanggap ng langit ng ganong katulad. If Christ is in you, you are part of Christ's ministry of reconciliation. Yung katabi mong kaibigan na lagi mong kakain, umiiyak na sa'yo, nagsasabi ng problema at suliranin. Hindi mo alam kung paano maibalik kay Lord. Ba't hindi mo alam? Paano ka bang nakabalik kay Lord? The great teaching of the Bible is you. According to 2 Corinthians 3:3. I am the living epistles of Christ. Pag ako'y naglakad, kailangang mabasa nila ang salita ng Diyos na naglalakad. To show that you are letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but by the Spirit of the living God, not on the table of stone, but on the tables of your heart. Kaya pag naglakad ka, ikaw ang naglalakad na Biblia. Ba't hindi mo alam kung paano magbalik ng tao kay Jesus? Paano ka bang nakabalik kay Kristo? Simple. No, ako'y magsisi ng kasalanan at tinanggap ko si Jesus sa aking puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Nakabalik ako kay Kristo. And He redeemed my identity from being a son of the devil, now become the son of the living God. And that is my identity. Amen? Hindi mo ba alam na anak ka ng Diyos? Alam. O paano siya magiging anak ng Diyos? Hindi mo alam paano? Paano ka ba naging anak ng Diyos? Kung naghahanap ka ng katuroan, humarap ka sa salamin, tingnan mo sarili mo, ikaw ang katuroan ng Diyos. Walang ibang katuroan ng Diyos kung hindi ikaw. Dahil ikaw ang naglalakad ng mga katuroan ng Diyos. Yan. Isinulat ng Holy Spirit. Kaya sabi niya, you show that you are the letter from Christ. Kaya pag pumupunta ka sa iba, ikaw yung sulat na babasahin nila. Kaya pag sila'y inaakap mo sa gitna ng problema, inaakap sila ni Kristo in your behalf. Pag ipinatong mo ang iyong kamay sa kanila, nagpapatong ng kamay si Kristo sa pamagitan ng iyong kamay. Do you believe that your prayer is powerful? That your prayer is effective? Why do you believe? Because it is the word say. The prayer of the righteous person is powerful and effective. Ang righteousness mo na kay Christ. 2 Corinthians 5:21. Siya na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang ikaw maging righteousness ng Diyos through Christ. So you are righteous. So it means your prayer is effective. Your prayer is powerful. Ba't ayaw mo ipag-pray? Hindi ka naniniwala gagaling yung may sakit? Pag pinag-pray mo? Hindi ka naniniwala may mangyayari doon sa tao? Na miracle or something good pagka pinag-pray mo? You don't believe or you believe? You believe why? Because that's what the Bible said. You are and I am what God said that I am. Amen. Timo, hindi mo nakita langit, pero naniniwala ka, pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Why do you believe that? What is the basis of your belief? Ano naging batayan mo sa paniniwala na pag ako'y namatay sa langit ka pupunta? Ano? Because God says so. Iba ba, yung Diyos ba nagsabi nun? Iba na nagsabi na ang prayer mo powerful and effective? Ba't ka na-intimidate? Ba't ka na-intimidate?
Ikaw ay ikaw dahil sinabi ng Diyos yan. Kaya kapaniwalaan mo, ikaw yan. Amen. Ikaw yan. Hindi yung sinasabi nila ang ikaw. Hindi naman mabisa prayer niya. Ba't mo naman nasabi? Kasi ito ginagawa. Ba't ikaw wala ka bang ginagawa? Sa palagay ba, ikaw na lang ang matino dito? Ikaw lang ba hindi nagkakamali dito? Kung may mali ang katabi mo, hindi ka rin nagkakamali. Ba't ka nagpe-pray? Di ba? You have to understand the mystery. Hindi kaya effective ang prayer mo dahil sa iyo. Kaya effective ang prayer mo kasi Christ in you. Your righteousness. Alisin mo si Kristo, baliwala ka kay Lord. Amen. Alisin mo si Christ sa buhay mo, baliwala ka kay Lord. Your prayer is senseless. Everything is senseless and nonsense. Dahil wala si Christ. Kaya sabi niya, ito ang mystery. At ito ang secret. Christ in you. And who is that Christ in you? The hope of glory. The hope of glory. Amen? Palapakan natin si Kristo. Kaya kapatid, you have to believe. Kaya sabi doon, the preaching of the cross is perishness, is foolishness to those who will perish. Pero sa iyo na naligtas, the power of God. Why? Because the mystery na hindi naintindihan, nasa iyo. Christ in you. Kaya alam mo, grabe, someone lives in you that is powerful and greater than your situation. Yeah. Someone dwells in you that is mightier than Satan. Someone dwells in you is more glorious and powerful than any situation. That's why the Bible said, greater is He who is in you than the devil who is in this world. Kaya, grabe ka kapatid. You can say and you can declare to yourself that I am unstoppable. I am unlimited. Sino naniniwala? Unlimited yung katabi mo. Sino naniniwala yung katabi mo? Unlimited. Pastor, nakasulat sa Bible? Gusto niyo makita kung saan? Hindi, wag na. Ayaw niyo ata eh. Gusto niyo makita kung saan nasa Bible? Kapatid, pakilagay mo Philippians 4:13 at pakibasa niyo at intindihin niyo mabuti. Sige, pakibasa niyo na malakas. 1, 2, 3, go! I can do all things through Christ, through Him who gives me strength. Through whom? Through whom? Ano yung kaya mong gawin? Sam? Ba't sabi mo hindi mo kaya? Limited ka ba? O unlimited? All things eh. Ano yung hindi mo kayang gawin? Ba't lagi mong dahil hindi mo kaya? Saan mo ko bibigyan ng verse na nakalagay na hindi mo kaya? At kaya kong patunayan sa'yo, you're unlimited. Hindi through your own wisdom, hindi through your academic accomplishment, not through your wealth or riches, but God say, when Christ is in you, you are unlimited because you can do all things. Amen? Ikaw lang naglalagay sa isip mo niyan at tinatanggap mo ang nilalagay ng dyablo sa iyo. Praise God. Ako, nakatatak na sa isip ko.
Kahit saan pumuntang lugar, tsak may maniniwala para kay Kristo. Tanungin niyo bakit? Ano niyo bakit? Sabi ko, kung yung mga pademonyong turo, may miyembro, ako pa mawala ng miyembro. Praise God. Sa Mindanao, mayroong grupo ng mga espiritual nagtuturo na yung kanilang mga anak na babae kaila asawa sa pastor. Yan, nasa YouTube yan. Sabi ko, ito ka mga demonyo na ito, may miyembro. Malalakas lang ang loob mag-share eh. Matatapang lang, makakapal lang ka ako mukhang mag-share eh. Pero may naniwala eh. Ba't sa'yo mo walang maniniwala sa'yo pag nag-share ka? Sino may sabi sa'yo? Sino may sabi sa'yo? Ikaw. Kung yun nga pa demonyong tourist, ikaw ba makukumbinsi nung kitagal mo inalaga anak mo? Papaasawa mo sa pastor lagi. Na walang offense. Ba't nga naniwala? Ba't naniwala? May binisita kami mag-asawa. Kumari niya, sinera namin. May nakita akong picture sa bahay. Hindi ko nababanggitin, naka-live eh. Sabi ko, ba't ka ba may picture niyan? Kasi kailangan, pag magpe-pray kami, nakahawak dyan para daw kami sagutin. Dahil siya daw yung kaisa-isang anak. Sabi ko, okay. Ito, diploma mo lahat nung college ka, tama. Honor student ka, tama. Sabi ko, saan nakalagay yan? Sabi ko, talagang sa Pilipinas. Kahit paluko-lukong turo, may naniniwala. Alam niyo, problema niyo, mahina loob niyo. At hindi kayo naniniwala na may maniniwala sa inyo. Oh. Kaya ako na January, ito lang last January, sabi ko sa isang leader, pumunta ka sa Pulilan, mag-start ka ng church ng JCTD doon. Magba-branch out ka ako, ikaw papadala. 3 months time, 60 person, nadala niya kay Lord, isang tao. Basta ka ako, pumunta ka daw, mangato ka ng bahay. Hindi ako naniniwala na lahat ng kakatukin mo, patutuloyin ka, tatanggap kay Kristo. Pero tandaan mo rin, hindi rin ako naniniwala na walang tatanggap kay Kristo sa pupuntahan mo. In 3 months time, nakapag-start kami ng gawain doon. 3 buwan. Ang dala lang, lakas ng loob at paniniwalang may maniniwala sa akin. Amen? Ikaw lang naman na ayaw mo maniwala sa sarili mo. Pero pag kinuwentuhan mo yung kaibigan mo, naniniwala sa'yo. Ba't ayaw maniwala sa sarili mo? Hindi ka ba kapanipaniwala? Hindi ka naniniwalang magagawa mo? Sino naglalagay ng limitation sa'yo? Ang Diyos ba o ikaw? Kaya sa lagi sinasabi ni Lord, all. All things are possible to whom? So believe. All. You can do all. Bakit? Nasa iyo nga si Kristo eh. Nasa iyo nga si Kristo. That greater than anyone who dwells in you, that powerful than anyone who is in you. Amen? Amen? Sabi sa akin sa Qatar. Sabi niya, Pastor, mag-extend ka one night. Hindi pa lumal. Huwag na ka. Sabi ko, bago ako mag-preach, kako, lalabas na yun. Di lumabas. Binook nila. Di ka ako okay. Sabi ko, Lord, sabi ko kagabi bago ako yung kayong dalawang angel na inassign sa akin, kayong dalawang warring angels inassign.
pumunta kayo doon sa Qatar. Sabi ko, yung visa ko, bago ako mag-preach, ilabas nyo. Lahat ng demonyo nakaharang, palayasin nyo lahat. O ganun usapan. O tawag do prayer. Sa pangalan ni Jesus. Ba't hindi susunod? Christ in you. Nakasulat ba sa Bible? Nakasulat. Hebrew 1:14. Basta ginawa mo yung nakasulat. Hindi pwedeng hindi. Wag lang yung wala dyan. Basta nandyan, mangyayari. Amen? Dahil mawawala daw ang tinutuntungan mong lupa. Yan tinitingala mong langit, mawawala sa paningin mo. Bagamat napakahirap isipin kung paanong itong lupa ay mawawala at yung langit ay mawawala. Pero sabi ni Lord, maglalaho lahat yan. Pero yung sinabi ko, hindi pwedeng mabigo. Hindi pwedeng mawala. Kaya si Joshua, bago siya mamatay, tumayo siya sa lahat ng Israel. Sabi niya, not a single promise of God failed during my time. Walang isa man na pinangako sa akin ng Diyos na hindi natupad, na hindi ko nakita bago ko umalis sa lupa. Kaya yung binitawan sa ni Lord, hindi ka aalis dito nang hindi makikita ng iyong mga mata. At masasabi mo, none of God's promise to me during my life had failed. Amen? Why? Christ in you. Kaya alam niyo mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, kaya ko po inaano to kasi very powerful ang Christianity. Yeah. Dahil kay Kristo. Kaya siya, on the final words, sa Matthew 11:28, si Christ nag-invite talaga. So yung Christ na nagsabi nito ng Matthew 11:28 ay namatay. Pero pagkaraan 3 araw, nabuhay na maguli. Kaya hindi patay si Kristo. Kaya lahat ng sinasabi niyong salita ni Kristo, babaka pa ni Kristo kasi buhay siya. Kaya sabi niya, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang rest na yan, binibigay ng Panginoon. Amen? Kasi nakikita niya. Kaya sabi niya, okay. So, in this world, you have trials, you have problem, you have tribulation. Sabi niya, huwag niyo seryosohin yan. Be of good cheers. I overcome that. I overcome that for you. Napagtagumpayan ko na yan para sa'yo. You will receive it by faith. Kaya ganun no, kaya bago siya umalis, magte-take off na si Christ sa langit. May flight siya eh. May reunion eh. O, sabi niya, patay, it is finished. Daddy, it is finished. Okay. Uwi na ako. Sabi niya sa disciple, take off na ako, flight ko na. Okay? Reunion naman kami ngayon ng tatay ko. Pero wag muna kayo alis. Okay? Kasi meron ako ibibigay sa inyong regalo. Inintay nila yon. Grabe. At sino yon? Holy Spirit. At sino yung Holy Spirit? Yan ang unlimited Christ sa buhay mo. Kaya hindi rin nila naintindihan kung ano nangyari sa unang church. They don't understand what happened to the early church. Nung napuspos sila, nagsalita sila, sabi ng mga tao, lasing ba iring mga ito? Hindi nila maintindihan eh. Ba't sila nagsasalita sa wika natin? Ba't nila sinasalita wika natin? Hindi ba taga Galilea yung mga yan? Nag-aral ba yan? Hindi nila maunawa. Ang Roman government, hindi sila naintindihan. Sabi niya, ano nangyari sa mga tao nito? Walang isa mang kinukulang at kinakapos sa kanila. Bakit nila binibenta lupa? Bakit nila binibenta bahay? Have you read that? Naisip niya ba't nila ginawa? O ayaw lang natin isipin eh. How come dumating sila sa point
na yung lupa nila, ibebenta nila. Yung bahay nila, ibebenta nila. Para ibigay sa church. Tapos sabi nila doon sa mga apostol, ito po baka may mga member na kinukulang, kinakapos. Kayo na po mag-distribute sa kanila. Hindi nila maintindihan kung ano nangyari. Kasi yun ang work ng Espiritu, yun ang outcome. Dahil after they receive the Holy Spirit, merong outflow. Merong lumabas sa kanila na hindi maintindihan ng lahat ng taong nakapaligid. Si Barnabas, yung mga tao noon, mga mananampalataya na pumasok ang Holy Spirit sa kanila, nagkaroon ng matinding outflow sa kanilang buhay, hindi nila maintindihan. Yung mga 5 bahay, lupa, binenta. Ibinenta doon sa mga unbeliever, binibenta namin to ganitong halaga. Sabi niya, ba't mo binibenta? Pinundar mo yan. Sabi niya, ibibigay ko sa church. Sabi niya, ano nangyari sa mga taong ito? Have you read that? May kinulang? Nakasulat. Walang kinulang. Walang kinapos. Walang naghihirap. Isa man sa kanila. And we have the Holy Spirit. And what is the outcome? Change life. New set of thinking. New lifestyle. New breed of love. Grabe, naging pagmamahal nila sa kapatid nila. Parang hindi nila kayang magutom. Uy, si kapatid nagugutom. Hayaan mo. Nung pumayat. Diba? May ano tayo sa church, may problema tayo. Hayaan mo sila. That's the outcome. Wala ko alam na Holy Spirit na ganun. Kasi sa Bible, pag tiningnan mo, ibang klase. Nung mapuspos sila, hindi lang sila may power. Yung power nila, they convince people. Sabi niya, sarap ng samahan nila. Ganda ng tinginan nila. Kumakain sila salo-salo. Pag wala isa, dadayo yung sabay. Diyan na tayo kumain sa, yung pumupunta, may dalang pagkain. No? Hindi, naku, darating ba rito? Diyos ko, ang dami niya. Saan nakukuha ang pagkain? Tapos ang dala pa ng iba, plastic. Ay, Diyos ko, Panginoon. Hindi sila nagdadala ng plastic, sila may dalang pagkain. Binasa ba natin? Nabasa ba natin ang early church? Nabasa natin na puspusan tao? Isa lang nangyari sa kanila. Tingnan nyo, Acts 2:4. Yun lang nangyari sa kanila. Si Peter nga, hindi niya alam, may ganun siya klaseng kilos ng Diyos eh. Kasi yung Acts 3, first time niya yun. After na mabaptize siya ng Holy Spirit, first time niya naka-experience ng ganung miracle. Sabi niya, nangingi ito. Teka, subukan ko nga. Yan, ginto at pilak, wala ko. Ano kaya pag sinabi kong ginto at pilak, wala ko sa pangalan ni Jesus, kung ano meron ako bibigay ko sa pangalan ni Jesus. Tumayo ka't lumakad. Ayaw tumayo eh. Ayaw lumakad. Nakita niyo kung kailan lumakad? Nung hinawakan niya. Nung hinawakan niya. Nung hinawakan niya, sa kami naramdaman yung ano. Pero nung sinabi niya, wala pa eh. Basahin niyo mabuti. Hinawakan niya. Pero nung sinabi niya, hindi pa siya lumakad. Hindi pa siya. Pero nung hinawakan niya, saka lang tumayo. Kaya nasa kamay mo ang pagkilos ng Panginoon. Nung si Jesus, tingnan nyo, saan dumami kamay? Ang tinapay, sa kamay ni Jesus, sa kamay ng apostol? Basahin nyo. No, hindi sa kamay ni Jesus. Dahil hindi niya kayang hawakan ang 5,000. Ang hawak lang niya yung 5 tinapay. Pero na ibinigay niya, saka dumami. Kaya sabi ng Acts chapter 5, through the hands of the apostles, signs and wonder has done. Sa kamay.
Bakit? Because Christ in them. Sinong Christ yun? The Holy Spirit. At sinong Holy Spirit yun? The unlimited Christ. Kaya ikaw kapatid, kung maniniwala ka, you're unlimited. Amen? Kaya sa oras na ito, magulang kapatid, yang ano mo na yan, huwag ka masyadong pakulong dyan. Sa mga takot mo, pangamba mo. Di ba? Marami, ang takot nasa future. Paano na kaya? Paano kaya pag naalis ako sa trabaho, nauwi ako? Ano kaya mangyayari? O ano mangyayari? Ba't si Jesus ba nawala sa'yo? Trabaho lang yan. Amen. Hindi pa naman si Jesus nawawala sa puso mo, nagkakaganyan ka. Amen? Nga kami, nagpapaaral ang doktora. Dumateo, umiiyak asawa ko. Sabi ko, Ling, ba't ka umiiyak? Ang hirap-hirap ka. Huwag ka ako umiiyak, papangit ka niyan. Sabi ko, Ling, simple lang ang buhay, huwag pabigatin. Lagay mo ito sa kaluluwa mo, just live one day at a time. Bayad ang anak mo ng isang SEM. Okay? May baon siya pang 1 linggo. Okay na, hanggang doon lang tayo. Paano yung susunod? Pag nandun na yon, may solusyon ulit kay Lord yan. Amen? Abi, biruin mo yung anak mo elementary, pinoproblema mo pagkakali. Intron mo sa college sa magka-problema ka. Enroll mo. Biruin mo yung elementary. Ang pinoproblema mo yung pagka-college. Ba't to ako? Kami mag-asawa. Wala kami, hindi ko ugali ko muna educational plan. No. Walang isa man sa kanila ang may educational plan. Ang meron lang kami si Jesus. Tapos lahat ang anak namin. Pastoro ako. Hindi ako nag-abroad. Pag pala kumuha ng doktor, ini-interview magulang. Ando trabaho at magkano sweldo. Nung gabi, i-interviewin ako. Nag-pray ako kay Lord. Basta ka ako, Lord, lahat ng maririnig mo sa akin salita, puro by faith yun. Ano po trabaho nyo? Sabi ko, Pastor, magkano po sweldo? 200,000. Nakatingin sa doktor, Pastor. Sabi ko naman kay Lord, hindi ako Lord nagsisinungaling. Ang sabi ko sa iyo, lahat ng sasabihin ko, puro by faith. Basta by faith. Buwan-buwan, tatanggap ako para pag-aral ka. Sabi niya, Pastor, di ka ba nagso? Hindi, dahil nag-usap kami ni Lord Maniwala ka sa bagay na hindi mo nakikita. Hindi ko naman nakikita yun. Nakatasan ako, pharmacist. Nakatapos isa sa Mapua, IT. Nakatapos isa, doktor, nasa residency siya ngayon. Okay, sa St. Louis University sa Baguio. Ang asawa ko, isang simpleng nagtitinda sa palengke. Ako po ay isang simpleng naglilingkod lang sa Panginoon. Ano problema mo? Siguro, mas malaki kita mo sa akin. Hindi naman ako mangingi sa inyo, ayun yung sumagot. Ano ginawa namin? Abi, we just live one day at a time. Naka-enroll naman. Problema nila yun. Basta alam ko, pagka wala pa, walang solusyon sa Diyos. Pag nandiyan na, may solusyon sa Diyos yan. Amen? Kaya ka nahihirapan Kaya ang dahil mong guhit sa noo Dahil mo iniintindi, wala pa naman dyan. Pagdating yan, may solusyon yan sa Panginoon. Amen? Kaya tingnan nyo, numapos po sila ng Holy Spirit, grabe naging outcome. Grabe talaga outcome. Yun yung gusto ni Lord na part ng restoration.
Grabe yung pagmamahal nila. Yung empathy. Grabe yung pakikiramay nila pag nalaman nila na down, hindi nila pinag-uusapan, nakikiramay sila. Inaakap nila. They don't say a word. Pansinin niyo yung kaibigan at kabarkada ni Job na tatlo. Pumunta lang sila. Nung mabalitaan nila siya, pumunta sila. Wala silang sinabing salita. Tumabi sila kay Job, nakiiyak sila. They don't say any word. 1 week, wala sila sinabi. Bakit? Empathy yun eh. Nakikiramay sila. Kaya minsan yung pagtahimik mo, tabihan mo lang at takbayan mo, huwag ka nang nagsasalita. Kung minsan hindi nakakatulong yung sinasabi mo. Oo. Pero yung nandun ka, inakbayan mo lang sila, tapos inawakan mo na maigpit, nako, ramdam na ramdam nila yun. Kasi yun ang empathy. Okay. Yun yung bumalik sa kanila. Na naramdaman nila, sobra bahay nila, sobra lupa nila. So, yung kilos ng Diyos sa kanila ang nag-utos para ibenta, dalhin sa church, ipamahala doon sa mga apostol, kayo na po ang mag-distribute sa kanila. At kaya nung nagkaroon po ng lumaki, nagkaroon ng hindi patas sa distribution sa ayuda nila, so kinausap nila yung mga apostol. Sabi nila, okay, ito request ko sa inyo. Pumili kayo ng 7 tao. Ang requirement, full of the Holy Spirit. Anong trabaho sa church? Sa table. Food. Distribution ng food. Yun ang trabaho nila. Imagine ninyo, taga-distribute ng pagkain, ang requirement, full of the Holy Spirit. Basahin nyo. They serve the table. They distribute the food equally. Pero ang requirement, full of the Holy Spirit. Alam niyo bakit? Walang kahit sa turing natin, isang simpleng trabaho, pero sa Diyos, walang simpleng trabaho pag sa Diyos mo gagawin. Lahat na yung trabaho mahalaga sa Diyos. And they required full of the Holy Spirit. Why? Because the outcome after the Holy Spirit is important. Yun ang pinakamahalaga na nais ng Panginoon. Amen? Praise God. Kaya po, yun po yung sinasabi ng Bible, there is power sa gospel. Kaya pagka pinreach sa iba, alam mo na mapapahamak. Pero sa mga naligtas, sa great power from God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gusto po ba nating maranasan yon? So, ikaw yan. Kaya sabi ni Christ, if anyone thirsts, come unto me and drink. Kaya sabi in Psalms 81 verse 10, open your mouth wide, and the Lord will fill it with good things. Sabi ng NLT, kung may NLT translation tayo. So pagka nilagay niyo yung Psalms 81 verse 10, pagka binuksan mo ang bibig mo para sa Diyos, may ilalagay ang Diyos diyan sa bibig mo. And after God puts something in you, outcome will happen. Amen? Praise God. So tayong lahat ay tumayo. Kaya kapatid, kung may kaibigan ka na may sakit, okay? Pagka nirelease mo sa kanya ang sinabi ni Jesus, only believe. Kasi grabe yung hindi nila maintindihan na pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Na habang siya'y binubugbog, nagtatawa mundo, ang sabi sa kanya, natalo siya. Pero habang ginagawa niyan, hinahayaan niya na gawin yun sa kanya. Kasi ang bawat palo natatama sa kanya, kagalingan sa bawat may sakit na lalapit sa kanya. Sa bawat palo natatanggapin niya, pagpapalaya sa isang tao na pinahihirapan ng gawa ng Diyos. And this is the most important event
that takes place in the history that affect not only the physical world but as well the spirit realm. Hanggang dun sa impyerno. Kaya alam mo kapatid, every time na nandoon ka sa isang lugar, hindi mo lang nakikita at hindi mo lang nararamdaman, but the deeper truth of the revelation of God, your presence is great intimidation to Satan. Your presence is great intimidation to any sickness and diseases. Why? Kasi pag inirelease mo yung nasa iyo, may mangyayari hindi pwedeng wala. May mangyayari hindi pwedeng wala. Something will happen. Kaya kita mo, pag ang buti binagsak mo sa lupa, sabi mo, ay namatay. Hindi siya namatay. Kasi sa loob nun, merong buhay na kailangan lumabas. Hindi maintindihan. Mystery. Kaya yung nangyari kay Christ, hindi nila maintindihan. Hindi nila alam sa loob ng nangyari kay Kristo, meron significance sa mangyayari sa labas. Ikaw isa sa ebidensya dyan. Nagkaroon ng transformation ang buhay. Ang dating bagsak na buhay, unti-unting itinaas ng Panginoon. Ang maling pagtingin sa buhay, unti-unting itinama ng Panginoon ang ating pagtingin sa buhay, kaya unti-unting naayos ang buhay natin. Amen? Na dati hindi natin naintindihan, nagsisimba tayo nun, tama? Nagdadasal din tayo nun, tama? Pumupunta tayo sa church, tama? Namamanata tayo, tama? Merong namamanata sa Baclaran, may namamanata sa Quiapo. So pagdamdamin natin sa Diyos yun. Kaya lang hindi natin naintindihan kung ano yung lalim na nakapaloob doon. Pero yung lalim na ginawa ni Kristo, grabe. Kaya yung presence mo, intimidation yan. Sa lahat ng gawa ng diablo. Kaya they try everything to suppress you. They try everything to intimidate you. But you have to rise up in every situation because Christ in you. Huwag mong ipagagapit yung patatalo si Christ na nasa. He is powerful. Kaya sabi niya ako, nabibigatan ka, nahihirapan ka, lapit ka lang sa Kanya. Amen? May gagawin siya ulit sa'yo in another dimension. Praise God. Shall we sing that song, Worthy is the Lamb? Hallelujah. Praise God. Just worship Him. Magpasalamat ka. Meron tayong cross. And that is the power of the cross. The power of His resurrection is the power of the cross of Christ. Hallelujah.